Hey mga kachismosa, may ikikismis ako sa iyo dahil alam kong chismosa ka. Kapem. Cheers! Kape na tayo, magkapihan na tayo. Kami chismis ako sa iyo dito. Nakakatuwa. Bago siya, isa siyang bagong empleyado. First time niya magtrabaho. First time niya mag-apply ng trabaho. First time niya magkaroon ng trabaho. Nag-start na siya. For the first time, nag-start na siya. So, ginawa niya ng ginawa ang kanyang dapat niyang gawin sa mga inuutos, tinuturo sa kanya lahat ng dapat niyang malaman. So, sa awa naman ng Diyos, mabait naman yung bata kasi talagang ginagawa niya lahat. Nababahin ako dito. Nakakaalala ata na aking kismusan. So, bago lang, simula siyang nag-company, lagi siya napasok. Dahil first time niya sa company, at first time niya magkaroon ng trabaho, minsan nilalagnat siya, masama yung pakiramdam niya, pero go lang siya ng go sa pagtatrabaho. Kasi nga, first time niya, kaya tuwan-tuwa siya magtrabaho. So, naging focus siya lagi sa pag break time, dadala lang siya ng baon, makanin, ulam, kasi nga wala pa siyang sahod. First time niya lang kasi wala pa sahod. Kaya kailangan, nagbabaon pa siya ng mga ulam. So, yung magtrabaho siya, may mga katabi siyang pwesto. Kaso ang pagkakamali, nakakaaway mga bata na bago na ito kasi lagi siyang niloloko ng mga katrabaho. Mga kasama niya sa grupo niya sa pwesto niya. Lagi siyang niloloko, lagi siyang parang inaasar kasi nga tahimik lang siya kasi nga first time niya hindi siya madaldal. Kaya seryoso lang lagi siya seryoso sa trabaho. Kaso yung mga nakasama niya sa linya, pinagtitripan siya. Dahil pinagtitripan siya kahit ako tutusan ko talaga pag ganyan nakasama mo. Ginagawa siya laging hindi naman siya inaaway, inaasar lang. Pinagtutulungan sila, inaasar-asar hanggang sa halos gusto niyang umiyak. Pero pinipigil niya na hindi siya maiyak kasi ayaw niya ipakita sa sarili niya na first time niya at nahihirapan talaga siya at wala pa siyang kilala. So dumating sa point na makipag-usap siya sa boss niya na boss, ilipat siya ng company, ilipat siya ng pwesto na hindi sila kasama kasi nga siya mismo na nahihirapan siya at naaawa sa sarili niya na hindi siya yung kumbaga maging sa sarili niya na imbis na tulungin siya at turuan kasi bago lang siya, hindi siya tinuturuan, kaya nag-request siya sa kanyang boss na i-transfer ng ibang opisina, ilipat siya ng ibang pwesto. So, dahil sa mabait ng kanyang boss, inilipat siya sa ibang pwesto. So, masaya siya kasi dilipat agad siya ng mga bossing niya para maging masaya siya, huwag siyang iiyak dahil sa trabaho, dahil sa mga naging katrabaho, kaya hinayaan na ilipat siya. Yun, sa sobra naman na pwestong binigay sa kanya, naging masaya naman siya. Sobrang saya niya kasi lahat ang nakasama niya ay as in lahat sila ay bago. Oo, dahil kaya tuwan-tuwa siya kasi lahat sila bago. Nagkataon na sila naging magkakaibigan kasi nga lahat sila ay mga bago. So yun, sila laging magkakausap na kahit pagod yung kanyang trabaho, kahit marami siyang ginagawa, masaya sila pare-pareho kasi nga habang nagtatrabaho sila, may kasama silang chismisan, kwentuhan. Di ba ganoon naman talaga tayo pagdating sa company, di ba? Kahit pagod tayo sa mga trabaho, basta makasama tayo sa mga kasama nating katrabaho sa linya, magiging masaya tayo. Di ba ganoon yun? So dumating sa point na nagkaroon na silang isang grupo. Naging grupo na sila. Kasi sabay-sabay sila naging magkakatrabaho eh. Sabay-sabay sila nagkasama. Kaya para sila naging isang tropa. Isang grupo silang tropa. So maraming naging mga bagong empleyado na nagpunta uli sa company kasi kailangan ng tao dahil sa dami ng ginagawa. Thank you. So dumating sa time na papasok na yung mga bago. So tuwan-tuwa sila magkakatropa kasi sinisilip nila yung mga bagong dumadating ng mga empleyado. Kaya kumbaga para sa kanila, tinitingnan nilang maigi. Hindi nila pinagpaplanuhan kung paano saktan o paano asarin. Hindi. Tinitingnan nilang maigi kung anong klaseng mga empleyado o kaya bagong kasama sa linya para makita nila kung anong attitude meron yung mga kasama nila na bago. So, salamat naman sa Diyos. Lagi masaya sila kasi nakita nila mismo yung mga bago na parang pareho sila dati. Kung paano sila makipag-usap, paano sila makatulong sa kung paano ginagawa. Yun, masaya sila kasi dumami silang magkakaibigan. Dumami ng mga kaibigan. Hanggang sa may mga dumating ng mga mayayabang. May mga mayayabang din. Mga bago sila pero mayayabang. Kaya lang, dumating sa time na talagang dahil ganyan ang ginawa ninyo, dahil ang ginagawa niyo, dahil mayayabang lang kayo, silang grupo nagtulong-tulong. Hindi sila nakipag-away pero pinagtulong-tulungan nila na maalis sa pwesto nila kasi ayaw nila na maging hindi porket bago ka o matagal ka na, hindi pwedeng maging mayabang ka. Imbis na tumulong ka at magturo ng maayos, pinalayas nila. Nirek ko sila, alisin na ibang pwesto dahil ayaw nila naman ganitong katrabaho. Diba? Kaya maging masaya kasi nung nagkaroon siya ng kaibigan, simulan dumating siya dyan, para sila naging leader. Para siya naging leader sa mga nakasama niya kasi lahat ng pinaplano o pag may mga nakitang bago, kinakausap nila. Hanggang sa naging masaya sila sa pwesto, hanggang sa nagdiretso, dumami sila, hanggang masaya sila tuwing may banding-bandingan sila or ano. Hanggang sa dumating yung dating niya nakatrabaho na nakaaway niya, gustong-gusto siyang ibalik sa pwesto. Pero siya mismo ang nagsalita na, hindi ko kailangan pag-away sa'yo. Pero pumwesto siya sa ng pwesto dati kasi nga ayaw niya magkaroon ng kasalanan, ayaw niya na magkaroon ng kaaway, maging maayos ang trabaho kung walang kaaway. Kaya kinausap niya doon sa kalaban niya dati na wag kang magpaplano ng mga dapat mong gawin sa mga bagong
pagbago, ang iyong mga kasama sa pwesto, dapat marunong kang tumulong, marunong kang usapin ng ayos, huwag pagtripan lagi. Oo, hindi mo inaasahan na yung loloko-loko mo, ay talagang pagtripan ka, maging good vibes lagi. Kaya tayo na, tapos na tayo mag-chismis, chikahan. Ito yung outfit ko dito, nakakahiya. So, goodbye na sa inyo. Next time ulit mag-chismis, chikahan.